Niloko ka ba ng lalaki? Need mo siyang pakawalan. Yon. So bakit nga ba need natin siyang pakawalan? Okay, sa video na ito ay yun ang tatalakayin natin sa ngayon. No? Kung ikaw man ay niloko sa ngayon, kung ikaw man is iniwan, or kahit hindi ka man pinapakawalan, but at the same time ay meron po siyang iba or merong third party. So ngayon, ano nga ba ang dapat nating gagawin? Pero nabanggit na natin, no, sa pamagat pa lang is kailangan natin siyang pakawalan. So ngayon, yun ang tatalakayin natin. No, kung bakit nga ba? Kasi yung iba is na kahit niloloko na ng paulit-ulit ay ayaw pa rin nilang pakawalan. Kasi nga gusto nilang maayos pa rin yung relationship nila. Gusto nilang magbago yung partner nila, kaya titiisin, no? Palagpasin. Na kung minsan talaga is kumakapit pa na baka pwede pa kasing maayos. No, gusto pang i-survive, gusto pang i-save yung relationship. But ito nga mga utol, ang mga posibleng mangyayari dyan. Based to sa experience and based na rin sa mga nakakausap namin, psychologically, na once na hindi mo kasi pinapakawalan yung isang taong manloloko, okay, yun muna ang uunahin natin kapag hindi natin siya pinakawalan. Kapag hindi natin siya pinakawalan, no, na let's say meron na nga siyang bago, ay mas lalo lang pong iigting or lalaki yung ego ng taong ito. No? Sa side ng tao na ito ay mas lalo siyang lalakas. Pero sa side mo naman na ikaw ito yung niloko, ay kapag habol ka ng habol, kapag kapit ka ng kapit, ay mas lalo ka lang mahihirapan. Kagaya ngayon, niloko ka, hirap na hirap ka, no? Sobrang sakit, nagmumukmuk ka dyan, hindi ka makakakain ng maayos, hindi ka makatulog ng maayos. Kung minsan kahit nakakatulog ka man, pero nagigising ka sa hating gabi, pawis na pawis, kabado, no, na parang hindi ito yung nakasanayan mo. Kasi nga niloko ka ng partner mo. Noon is okay naman kayo, pero sa isang iglap, kaya niya palang gawin ito sa'yo. So, ang daming adjustments, kaya ka nagkakaganito. No, na ang buong akala mo is hindi niya kayang gawin ito, pero nagagawa niya. So, isa nga dyan is sinisira yung trust mo. Yeah, so once na masira ito utol, talagang masasaktan ka. So ito ngayon, nag-a-adjust yung sarili natin. So, once na hindi natin sila pinapakawalan, na habang tayo is nahihirapan at saka nasasaktan, ay hindi po magbabago yung ikot ng iyong mundo or yung magiging daloy, no, na pamumuhay mo sa pang-araw-araw. Na kung ano man yung pasakit na nararamdaman mo, ay hindi po yan mawawala once na kumakapit ka sa taong ito. Na at the same time din, na kapag malaki or mataas na yung ego ng taong ito, ay tiyak utol, uulit-ulitin niya lang ito sa'yo. Oh. See? So ngayon, habang hindi mo siya pinapakawalan, habang kumakapit ka, ay nasasaktan ka na nga, pero pagdating din sa partner mo ay mas lalo pa nating pinapalaki yung ulo niya. So yun po ang magiging resulta, which is hindi tama. See, so ngayon kung ayaw mong pakawalan yung taong manloloko, actually, sa tawag pa lang sa kanya na manloloko is parang hindi na kailangan i-keep yung mga ganitong klaseng tao. Kumbaga pa, hindi to for keeps, no? Kundi kailangan talagang pakawalan kasi manloloko eh. Ikaw ba naman gugustuhin mo na magjowa na ng isang manloloko? At saka huwag na huwag kang maniwala sa sinasabi ng isang manloloko na natukso lang siya. Hindi po yan tukso utol, kundi ginusto niya. Alam niya yan na kung magpapatukso siya is merong masaktan na ikaw, pero bakit niya pa rin dineretso? Bakit niya pa rin ginusto? Bakit niya pa rin pinatulan yung babae na yon? See? So, yun ang kagustuhan ng taong ito. Wala siyang pakialam kung masasaktan ka man.
So bakit pa natin gugustuhin yung taong isang manloloko? Yeah, so that's why kailangan natin siyang pakawalan. So ito ngayon yung pag-usapan na naman natin, na kung bakit nga ba talaga kailangan natin siyang pakawalan. Okay, kanina yung pinag-usapan natin is kung kakapit ka pa. Pero kung ito ngayon, halimbawa niloko ka ng partner mo and then boom, no, umatras ka. Kasi yung mindset mo is kailangan ko siyang pakawalan. Okay? Alam mo ba kung bakit? And alam mo ba kung bakit kailangan na kailangan? Para mas lalong babagsak yung ego at saka kalakasan ng lalaking ito. Kasi hindi mo siya hinabol-habol eh. Walang nagbo-boast ng ego niya. 'Di ba? Unlike sa niloko ka na nga niya and then habol ka pa ng habol, eh 'di ba? Tignan mo, may babae na siya dito, hinabol-habol pa siya. So syempre kalakasan ang mararamdaman niya. Pero kung may babae na siya and then merong nagbabawas, see? So paano siya mapaisip na ang lakas-lakas niya, na ang poging-pogi niya? Hindi, kasi merong nagbabawas. Na ibig sabihin, wala sa kapugian niya, no, yung paghahabol ng isang babae, kundi sa pag-uugali, na kahit gaano pa siya kagwapo, na kahit gaano pa siya ka mapera, kung ikaw naman or siya naman ay isang manloloko, ay umaatras po yung babae. So yun ang pinapahiwatig natin dito. So pero, 'di ba? Babagsak na nga yung ego ng taong ito. For sure utol, tanggal din yung pride ng taong ito. So once na binagsak ito, is at the same time sa sarili mo naman ay unti-unti or dahan-dahan din matanggal yung pasakit na ito. Alam nyo ba na yung tanging pinakasusi lang na para matanggal yung mga hinanakit mo or yung mga pasakit mo is kapag lumayo tayo sa tao na nagbibigay din ng pasakit sa atin. Walang iba kundi yung taong manloloko. Walang iba kundi yung taong nagloko sa'yo. Kaya umatras tayo. Kaya kailangan nating atrasan. Once kasi na nilet go natin yung taong nagbibigay sa atin ng pasakit, is matatanggalan or matatapos din yung pasakit na mararamdaman natin. Pero hindi rin ganun kadali utol. Kasi kung umatras man tayo and meron pang sakit, meron pang sugat no, na iniwan, is yan na lang po ang natitira. Pero hindi na nadadagdagan pa kasi nilet go natin yung taong manloloko eh. Pero yung sugat na dala-dala natin na naiwan na natira, is yun na lang ang kailangan nating pahilumin. Biruin mo ha, 'di ba? May kailangan kang pahilumin na sugat. Pero paano ngayon kung dinagdagan pa natin na hindi ka umatras, 'di ba? Na hindi pala ganoon kadali. Na kailangan pala is putulin muna para saka na lang humilom yung sugat. Pero how much more kung tuloy-tuloy pa tayo? Na yung sugat is tuloy-tuloy din nating sinusugatan ng sinusugatan. So paano siya hihilom? Yeah. So that's why utol, kailangan mong itigil para yung sugat na naiwan is yan na lang yung hihintayin natin na humilom. Hindi po ganun kadali na mag-heal ka kaagad. Wala pong sugat na nasugatan ka ngayon and then mamayang hapon ay humilom. Wala pong ganun. May process of healing po utol. No? It takes time para humilom yung sugat. So yun na lang yung hihintayin natin, pero tandaan ninyo, hindi magsisimula yung paghihilom mo once na hindi mo nilet go yung taong nagbibigay ng pasakit nito. Nakuha? So yun ang po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. And sa mga nais ako makausap one-on-one, i-PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Wala po tayong pinipiling edad, profession, or kung kahit ano man dyan, no? Basta kung gusto nyo lang akong kausapin, kung gusto nyo lang magkaroon ng entertainment para maaliw, is yeah, available po tayo, which is mag-avail lang din kayo ng oras namin. So yun lang po. Maraming salamat. Kita-kits doon. So yun ha, ingat kayo. God bless and babush!